Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. And happy New Year po sa ating lahat mga madam at sir. Ayan. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Bonum Magos PH. Ayan. My name is Angel Francia Feliciano. So in today's video po, mga Capricornians at mga ibang zodiac signs na nanonood, okay, alamin natin dito sa video na to kung ano ang mga dapat ninyong malaman sa buwan ng Enero. Kung may mga paparating ba ang blessings, babala, mga mensahe, gabay, ayan. Now, paalala lang po, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Capricorn, at iwan yung hindi. Ayan, umpisa na po natin. Capricorn. Okay, ang dami. Okay, anyway. Alright, isa-isahin natin. You have Tandem, Bicycle, Alliance, Phoenix. Okay. I think isa sa mga paraan o isa sa mga posibleng dahilan na aangat kayo Capricorn if kaya mong makipag-collaborate, makipag-alyansa sa ibang tao, ibang grupo. There's something about this tandem bicycle. With the tandem bicycle, I think this January, okay, sa buwan na ito, January 2026, inuudyo ka ng mga spirit guides mo or ina-advisean ka, right? Pinapayuhan ka na kung gusto mong umangat, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa iyong career goals, sa iyong business goals, lalo na kung may mga negosyo kayo, is marunong kang makisama. There's also about that. Kung marunong kang makisama. Just kasi itong, I wanna be general. Kasi hindi ito personal reading, hindi ito specific reading unless na, nga, isang client ka lang. Ang dami yung nanonood. Kaya i-generalize natin with the Phoenix kasi this is you rising, pag-angat. Ito din yung pagbabago. Kaya kung gusto mo ng pagbabago sa negosyo mo o gusto mo magkaroon ng pagbabago sa kasamahan, sa work environment perhaps, alam mo, for example okay, hindi to definite example, yung naisip ko lang ngayon example, right? Mas maganda na yung marunong kang makisama sa ka-roommates mo. Marami kayo sa isang room, right? Puro kayo nagtatrabaho sa isang company. Ano yan? Relocation package. Like, kagaya ng mga OFW. Kagaya, lalaki mga lalaki man o babae, I don't know. Kasi yung partner ko na ito, ilang years siya sa Saudi as manager. Now, kasama na kasi sa kontrata yung meron silang matitirhan. Binabayaran ng company na in-applyan niya. So, and with that, may mga kasamahan din siya. Right? And I feel like, para maging maganda ang energy vibe, makakatulong ito na maging successful ka sa kung saan mo man ito mai-apply sa negosyo, makisama ka sa mga staff mo, sa mga employees mo kung employer ka, right? Makisama ka sa mga staffs mo, right? Katauhan mo, right? Kung boss ka, maganda talaga makisama ka sa mga kung boss ka, marunong ka makisama sa mga employee mo. Kasi kung hindi ka marunong makisama, either hindi maganda ang trabaho nila, ayaw nila sa trabaho kasi hindi nga, hate nila yung boss nila. So hindi nila, iba kasi yung marunong ka makisama, gaganahan yung mga trabahador mo
na papagandahin pa nila yung serbisyo. There's something about that. New era. Yeah, if you really want to succeed this time, there's something about either you need a partner na makakatulong sa'yo. You need kasyoso, you need to have an alliance. There's something about that. Fairy tale, believe in the impossible. Archetypes. Happily. Oh, yung iba sa inyong Capricorn, okay, for those of you who are asking kung, I think isa sa, this is future energies. This is not, hindi lang ito mangyayari sa buwan ng Enero. Okay, may nakikita ako dito, excuse me, sa mga senior citizens natin dyan na nanonood. Lalo na kung may plano ka nang mag-retire o papunta ka na sa retirement. This is a good sign that you will happily enjoy your retirement or your old days or yung mga natitirang mga taon mo, mga natitirang araw. Let's just say that. Natitirang days to live. Years to live. Natitirang years to live, you will happily enjoy it. Be hopeful about it. Because I feel like iba sa inyo Capricorn, whether ikaw mismo ay matanda na or also I can also feel like yung iba sa inyo na Capricornians na may mga parents na matatanda, nag-aalala kayo sa parents ninyo, paano sila tatanda. There's something, be hopeful about, believe in the impossible. There's something about that. Maybe meron kang lola, lolo, grandparents, or even parents na may pinagdadaanan, physically struggling. Okay, I don't want to be specific. Malala ang kondisyon, bedridden with this old car, hindi na gumagalaw, so bedridden, possibly. Be hopeful. There's something, maybe a miracle, may mangyaring milagro siguro, kaya lumabas itong parang kabayo. Alright? There's something about within a few days. Malalaman natin to mamaya, okay? Tatanungin ko ang baraha. Bedroom. Oh, okay. Yes, there's something about a yes. A flag. Oh my God, I love this. Okay. Alright. Mamaya malalaman din natin to kung bakit andito yung bedroom at bakit andito yung cat. Okay. Ayan. So, mukhang meron ditong sexually active ngayong buwan ng Enero. Well, mag-ingat kung ayaw ninyong magkaanak. Pero kung gusto niyo ulit magka-baby, then go for it. Congratulations. Now, bago natin ituloy, Capricorn, okay? Anyayahin ko kayo. I wanna invite you to a collective ritual. Nagagawin ko hindi kayo ang gagawa. At wala din po kayong marireceive na item kasi ritual po ang gagawin ko. At ako ang gagawa. Wala kayong makikita, wala akong ipapadalang video kasi sagrado po ang gagawin kong ritual. Okay? So, nasa sa inyo kung magtiwala kayo sa akin o hindi. Nandun lang yan. Okay? Hindi to sapilitan. This is not forceful invitation. Sa kung may gusto lang pong sumali. Okay? So, back to sender po ang naka-schedule na ngayong January 15. 15 po. Not 14, not other day, 15, January 15, 2026, of course. So, sa gustong sumali, pakinggan niyo po ito. Okay? Hello po mga kabonom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit,
paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawang ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga energy drain, right? Ramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nang gagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay ang tao. So sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga ganyang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawang ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo. Ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, may inggit sa iyo. Baka ginawang ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa back to sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirmed payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual. Okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang. GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel Francia Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po
Pangalan ko sa GCash, Maya at CIMB Bank, Angel Francia Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin niyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. So, ayan, so hopefully napakinggan niyo ng mabuti para maliwanagan kayo, hindi na kayo magtatanong sa akin pag sa Messenger. Okay? Para hindi na redundant. So, anyway, kung gusto pong sumali at maisama sa listahan ng mga gustong mag-join sa ritual na gagawin ko back to sender, yung link ay nasa comment section. Hanapin niyo lang yung click here to join. Yun na lang ang ita-type ko, click here to join. Or, to join, click here. Mga ganon. Kasi dati, back to sender ritual ang kino-comment ko sa baba for the link. Pero, meron pa rin nagtatanong paano sumali. Okay? So, pakihanap na lang po sa comment section ang link. Alright, ituloy na natin. Alright, ituloy na natin. Capricorn. Okay. Una, curious ako dito sa within a few days. Anong mangyayari within a few days? Situation or event in question will develop. Or ano to? Spirit guides and angels within a few days. May paparating. Kung ano man yung mga wini-wish ninyo. Mukhang within a few days. Okay. Iso-surprise kayo. Okay. Within a few days, meron kayong marireceive na malaking surprise. High Priestess, this is like I feel like this is related po ito sa love life. Hindi ito relate. Okay, some of you it's good news. Hindi ito good news about job eh. Yung iba sa inyo, possibly makaka-receive ng balita, either good news or not. Yung iba sa inyo, good news with a yes card in the flag. Good news regarding work, regarding ina-applyan na trabaho papuntang ibang bansa or sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Yung iba sa inyo, it's mostly about love life. Wish ninyo sa love. Kung ano man yung mga wini-wish nyo before regarding your love situation. May taong darating na very misteryoso. Okay? For those of you na nag-wish na makahanap ng afam o makahanap ng ka-love team na ideally ninyo, yung pinapangarap ninyo, mayaman, maganda, gwapo, mayaman na maganda, gwapo, mahal na mahal ka pa, pwede po. Alam mo, yun nasa fairy tale, kaya pala lumabas fairy tale. Ano ba kadalasan yung mga dinidescribe sa fairy tale? Kaya lang, with the High Priestess, kung sino man yung wini-wish ninyo na nakaukit lang, nadidescribe lang sa mga teleserye, nadidescribe lang sa mga telenovela, sa mga novel na binabasa ninyo noon, darating siya, pero may hindi ka nalalaman with the High Priestess. May tinatago. Now, kasi ito minsan ng High Priestess, may pagka-bad. May pagka-good and bad. Alam, mag-ingat kasi, yun na nga,
Bueno, may nabalitaan ako before na para sa kanya, wish come true na makahanap ng AFAM pero pinatay. Yun lang. Yan kasi. Mag-ingat ha. Kasi hindi lahat ng AFAM wish come true. May mga binubugbog, may inaalipin, may ginagawang sex slave, meron pa nga pinapatay. Yung pala serial killer, meron pala, yung pala may PTSD yung Amerikano na yan. Pag na-trigger siya, bigla ka na lang bubugbugin hanggang mamatay ka. Mag-ingat. High Priestess, yan ang napipick up ko into. So, ito na lang, pakinggan nyo, kung may kutob kayo na hindi maganda ito, oo nga, dream come true ito, parang mara fairy tale itong tao na to. Ito yung pinapangarap ko. Gwapo. Right? Parang mukha, ito yung nakikita ko noon sa mga teleserye, para mapapaganon ka, no? May magandang house, may sasakyan, military, para bang may position pa na parang mapapa-question ka na, bakit ako? Well, hindi na, meron naman mga totoo, kasi talaga namang mga Amerikano, sila hindi sila namimili ng physical sa beauty ng tao. Pangit ka man o maganda ka naman, di naman nila yan ang tinitignan. Ang tinitignan nila kung compatible ba kayo. Ikaw ba talaga? Right? Or nagkakaintindihan ba kayo ng interest niyo, likes and dislikes, anong gusto niya, okay ka ba? The bottom line is, as long as nagkakaintindihan kayo, ay nako, go na go ang mga Amerikano yan. Kahit mukha ka pang ewan, palaka or maganda or reyna or ang mukha mo dyan. Diba? Something like that. But dito lumabas kasi High Priestess, follow your gut feelings na lang. Kung may kutob ka na parang too good to be true to, parang hindi ito totoo, parang something, then maybe it is not true talaga. Okay, just follow your instinct na lang kung ano man yan within the few days ha. Alright, so ano naman tong yes, na mapapa-yes ka? If you look at the energy of this card, mukhang mapapa-yes ka, mapapatalon ka sa tuwa, andyan pa yung rainbow. This is also the second sign that you will receive a wish. May wish fulfillment na matutupad o mangyayari sa iyo sa buwan ng Enero. Let's find out kung ano to. It looks like with this flag, it's an achievement for you. Success. Yeah, it looks like meron kang makakonquer. Mukhang winner ka dito. Let's find out kung ano to. Ano to exactly? Spirit guides and angels for Capricorn. Ano to? Ano tong achievement, success, winning at victory na to for Capricorn sa buwan ng Enero? Okay, Knight of Wands, Page of Wands, and Page of Swords. Balita. Mostly balita. Okay, yung matagal nyo nang hinahantay na good na news. Matagal nyo nang inaantabayanan. Matagal nyo nang ina-anticipate na balita. Balita sa immigration, balita sa visa, ina-apply na trabaho, or promotion, or bonus, or email, or sulat. There's something about, kasi pages, Page of Wands and Page of Swords, these are messengers of the tarot. So, messages. So, telegrama, email, sulat, tawag, baka loan. Yes, approved na ako sa loan. Yes, approved na ang visa ko. Yes, approved na ang titulo. Yes, meron nang bumili sa lupa. Any kind of news na matagal, Nine of Wands, kung saan, close, halos ma-stress ka na sa kakaantay. Halos ma-stress ka na sa kakaantay, halos feeling mo parang
Sige na, sana meron, sana meron. Alam mo yung energy na yan, yan ang Nine of Wands eh. Sana meron, sana. At yung lagi mong inaantabayan, lagi ka nagbabantay. Nine of Wands kasi is like, nandun ka lang nakaabang lagi. Something like that. Kung ano man yan, okay? Nasa sa inyo na. Alright. Now, how about this bedroom? Ano tong bedroom na to? What is this all about? Sexual fulfillment, intimacy, sleep, love affair. Now, regarding sleep, I think, mamaya basta tingnan natin kung ano talaga. Kaya nga napaka-importante na i-verify or i-clarify natin with using tarot cards. This bedroom, ano ito para kay Capricorn? What is this all about for Capricorn? Bakit andito yung bedroom? Okay, Capricorn, you have the Ten of Cups, the Moon, and the Ace of Wands. Okay, it most likely, and marami ako nakikita dito sa scenario, okay? So, Capricorn, for those of you na matagal nang namumblema sa tulog, it's mostly about your sleep cycle. Why? You have the Moon. This is mostly about sleep cycle. In the Ace of Wands, this is, andyan yung Three of Swords, is also about your vitality. And for those of you, Capricorn, na may inaalagaan na sakit, o ikaw mismo, nagkakasakit, may malubhang sakit, nag-undergo ng surgery or operation, January, either malaking ginhawa ang mararamdaman ninyo, may marireceive kang magandang balita regarding that, or talagang mapapansin ninyo na makaka-recover ka, o ma-obserbahan mo na parang gumagaling na ako, or parang gumagaling na si nanay, si tatay, si kuya, sino man yan. Okay? Yeah, happiness, well-being talaga ito. There's something about that. Also, may nakikita ako dito, if another energy is Ace of Wands, this is bagong strong sexual vitality. So, kung pangarap ninyong magka-baby, magka-anak, okay, malaki ang posibilidad na mabubuntis ka kung ikaw ay Capricorn na pwede pang magbuntis, ha? Pero kung Capricorn ka na nanonood na ligate na or menopause na, din hindi to para sa iyo, okay? Para to sa ibang Capricorn natin dyan na may chance pang mabuntis at nangangarap talagang magka-baby or may planong magka-baby. This is a good sign. This is a sign. But if you are someone na nagko-control, then babala ito para sa iyo. Take it nga how it resonates with the reading, okay? Ayan, yan ang napipick up ko. Nandito kasi ang Three of Swords, though this is regarding your health. Regarding your health, mag-ingat. Sa January, baka yung iba sa inyo naman ay makakaranas ng insomnia. So, do something. Kanya-kanya kayo. I don't want to be specific because iba ang health management para sa mga bata, sa teenagers, sa adult, at sa mga senior citizens. Iba ang kanilang specific intervention. So, with insomnia na talagang sobra nang nakakaapekto, you have to go to a psychiatrist. Psychiatrist where doon na lang kayo na lang mag-usap. Okay, kasi iba may ibibigay na lang na gamot na pampatulog, or you can do something about your situation. Kasi kung lalala yan, kung ilang weeks ka nang tuloy-tuloy, 3 days without sleep is very dangerous. Baka ikamatay mo yan, heart attack. Hindi ka mamamatay dahil sa wala kang tulog. Dahil wala kang tulog, nagkaroon ka ng heart attack, yun ang kinamatay, heart attack. Okay? Yan ang explanation. Heart attack. Kasi hindi na kayanan ng puso mo, ng ganun. So, if kaya ng mga OTC
over-the-counter pills, then what? Over-the-counter pills, kailangan din mag-ingat lalo na kung may sira na yung liver mo, delikado din yan. There's something about that. Talk to your medical practitioners, okay? A certified doctor if talagang malala ang insomnia ninyo. There's something about that. Now, let's move on sa cat. Ano tong cat na to? May disinterested. May aloof dito. Is this you? Or maybe person mo to. Alamin natin. Sino tong cat? Probably a Scorpio. Cancer. May aloof dito. May disconnect. Disinterested. Bakit andito yung cat? Okay, malalaman natin. Spirit guides and angels. The cat. Bakit andito? The cat. Six of Swords. Talaga. Sabi ko na nga ba water sign. Yung cat ha. Ayan yung keyword. Pwede nyong i-pause para talaga mas, hindi ako nagsisinungaling. Andyan yung word na disinterested. Ayaw na sa'yo. Okay? Apathetic, aloof, my way or the highway. Kaya pala andito yung Emperor. I feel like you're dealing with a strong Aries sign. Possibly a water sign with a King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Kung saan, sa ngayon, if you are looking for answer kung bakit gino-ghost ka. For those of you na, okay, sa mga ka-resonate lang sa love life ha, sa love life ito na part ng reading. Gino-ghost ka ba? Gino-ghost ka ba niya? Hindi na kayo nag-uusap, walang no communication, then this is the answer. Wala siyang paki sa'yo. Let's just go down to the bottom of this. Ayaw niya sa'yo. In fact, six of course, tatalikuran ka talaga niya. Wala na siyang paki sa'yo. Nakatalikod. Moving forward na siya. Alayo na ng distansya o distance ahead. To me, distansya siya. Why? Because I feel like with the Emperor, dahil feeling niya hindi ka niya makontrol. Hindi ka na niya makontrol. Parang para sa kanya, my way or the highway. God complex. Ako ang masusunod. Parang wala kang magagawa. And with the King of Cups, this is someone na on and off ang feelings niya sa'yo. On and off. May time na gusto ka niya kung gusto ka niya. Pero kung ayaw ka niya, wala ka talagang magagawa. Tatalikuran ka niya, aalis siya, wala siyang pakialam sa'yo. Parang, yun na nga, aloof siya Kumbaga, hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa'yo kasi andyan yung King of Cups. Ang energy kasi ng King of Cups, parang bipolar. Parang, alam mo yon, parang mamaya okay, maya hindi mo maintindihan yung mga King of Cups na yan energy. Ay, hindi mo maintindihan. Mamaya malambing. Mamaya okay. Kaya parang ganado ka. Magugulat ka na lang na parang, ha? Ano nangyari sa magtataka ka na lang, may ginawa ba ako? Hindi na ba ako gusto? You are left with so many questions. Napapatanong ka na lang. Magtataka na lang hanggang sa mag-overthink ka. Hanggang lagi ang dami man ng patong-patong na tanong sa isipan mo. Hala, baka may nakikilala na siya. Kasi ang King of Cups din also is hindi marunong makipag-communicate. Cancer, Pisces, Scorpio, hindi yan sila marunong makipag-communicate. Hindi marunong. Ayaw. It's too much for them. Yung mga usap-usap, it's too much for them. Okay? Yan nga unaffected rin siya kung anumang mangyari sa'yo. So, nasa sa inyo ngayon ang choice. Na ako na lumabas sa barahan na unaffected siya. So, anong gagawin mo? Nasa sa iyo ang desisyon na when I want what I want. Not my problem. Oh my God, ang taray ng babae o lalaki man to, ang taray niya. Not my problem. Mag-ingat kayo sa mga ganitong klase. Pag may problema ka, hindi mo sila yan maasahan. Cancer, Pisces, Scorpio. Hindi ko sinasabing lahat. Basta, kung ang sign na kasulat dito, Cancer, Pisces, Scorpio, or Aries. Pisces, Moon. Ay, nako.
Disengage. Ayaw niyang mag-engage sa'yo. Ayaw niya talaga. What I want when I want it. See, sabi ko kanina, gusto ka niya kung gusto ka niya. Kung kung di niya feel makipag-chat sa'yo, makipagkita wala ka magagawa. Hahabol-habol ka lang talaga. Okay, so January yan ha. So, nasa sa inyo ang inyong decision. Kung ano ang decision ninyo, of course. Maghahabol, bahala kayo. Okay? Nasa sa inyo ang decision. I mention ko na to dito about that. Okay, gusto ko lang iklaro ano tong Phoenix and Tandem. Last. Bago ko magtapos. Capricorn. Bakit andito yung Phoenix? Rising. New era. May magtatapos din. Possibly a relationship. Four of Swords. The Devil. Okay. Okay. Five of Cups. Okay. I feel like this also pertains to charot. Parang related din ito sa relationship. Business, career, or love, romantic relationships. Naging toxic na Ayan Devil. Two of Wands. Wala na. I feel like you will decide. Four of Swords. Wala na talagang magulo na ang communication. Hindi na malinaw sa'yo. Parang toxic ka na. Naging toxic na ang situation. Kaya, I think marami sa inyo Capricorn ang magdi-decide or kailangan talagang mag-decide kung mag-stay pa ba ako or entertainin ko pa ba siya, or ituloy pa ba namin ang negosyo, or napagplanuhan namin. There's something about that na, anyway, lumabas ang Phoenix. Without this person, you will succeed. I think, mas magiging successful ka pa kapag bumitaw ka sa napaka-toxic na tao at situation. Saan man yan ma-apply. Sa work, business, ka-deal, kasyoso sa negosyo, katrabaho, or sino man ka-partner, I don't know. Ka-partner in life, right? You will succeed on your own. I think, in fact, magkakaroon ka pa ng kalayaan. Why do I say this? Andito yung mga baraha energy kung saan nakikita ko, you will have this freedom. Hi, free na ako sa wakas. Malaya na ako. Makakahinga ka ng maluwag, or matatanggalan ka pa ng mga tinik, o ano man yan. Look at this. Look at the energy that these cards are giving. Phoenix. Look at the Phoenix. Look at this. Every image is sumisigaw or screaming. Isa lang ang kanilang binibigay. One word. Freedom. Right? Sang-ayon ba kayo? Freedom, kalayaan, right? Pag-asa, parang kaluwagan, maluwang ka na, parang noon siguro masikip, para kang restricted, parang ganun. So yeah, kung ano man yan, negosyo man yan, sa family man yan, kasosyo man yan, sa relationship man yan mismo, I think January, kasi malungkot ka na dito, Five of Cups, parang di mo na naintindihan anong nangyayari, magulo na, toxic na, wala nang clarity. Four of Swords, magulo ng isipan mo, na-stress ka na talaga. So, inuudyo ka dito ng mga gabay mo na palayain mo ang sarili mo, umiwas ka na, itigil mo na, stop mo na yan, or ano man yan, you will succeed. Okay? Ayan, so Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Kung naghanap kayo ng mga crystals na makakatulong para mag-succeed kayo, no?
mag-succeed, makatulong sa mga emotional heaviness na nararamdaman ninyo, ano pa man yan, panoorin nyo po ito. Hematite bracelet. Ito yung ultimate protection, may dalang grounding at mental strength. So, ang hematite ay isa sa respetadong stones pagdating sa proteksyon at lakas ng loob. Hindi ito flashy, hindi ito maingay, pero napaka-solid, tahimik at matatag ang trabaho nito. Ito ang stone ng mga taong maraming responsibilidad, exposed sa inggit at stress, mga decision makers, or gustong protektahan ang sarili na hindi nakikipagbanggaan, no? So, ano ang core benefits ng hematite? May dala itong strong energy shield. Pinipigilan ang pagpasok ng evil eye, mga inggit o mga masasamang salita at mga palipad hangin. At nagpo-form ito ng protective barrier sa aura mo. Hindi ka basta-basta tinatamaan ng negative energy. So perfect ito para sa mga taong trabaho ay nasa maraming tao, may mga negosyo, palaging nasa meetings at laging exposed sa public. May dala din itong grounding at stability, so ibinabalik ang energy sa lupa at pinapakalma ang isipan mo kapag na-overwhelm ka, pagod ka, or emotionally drained ka. Hindi ka madaling maapektuhan ng mood ng iba. So, ang resulta nito, kalmado ka kahit magulo ang paligid. And may dala ito ng mental clarity and focus. So, nakakatulong ito sa concentration, decision making, mental discipline, iwas din sa palaging pag-overthink. And nagpapalinaw ito ng direction kapag marami kang choices. So, ideal din ito para sa mga managers, mga business owners, professionals, mga estudyante, at mga iba pang tao na nangangailangan. May dala din itong energy balancing at recovery dahil sumisip-sip ito ng stress at pagod na dala mo, no? At binabalik ang sarili mong lakas at pinoprotektahan ka laban sa mga energy vampires at hindi ka madaling maubos kahit busy ang araw mo. Ayan, hematite is a year of the Fire Horse 2026. Isa sa mga stones na recommended sa taong ito. Kasi ang fire horse energy mabilis, intense, at very impulsive. So, ang hematite ang parang magpipreno ng sobrang apoy. Ayan, so, ito ay power na may control. Okay, yung anumang power meron ka, makokontrol mo. Ano yung mga wisdom mo, may dalang aksyon, at meron kang tapang na hindi ka sasabog. So, perfect ito sa mga, Taurus, Virgo, ayan, Capricorn, Scorpio, ayan, good for all signs na laging pagod, emotionally sensitive, exposed sa negativity. Paano isuot? Sa left hand kung gusto niyo ng protection, grounding at shielding. Sa right hand naman kung gusto niyo ng focus or sa work ninyo, ayan, at kailangan nyo ng disiplina. Iwasan lang po isuot habang natutulog kasi sobrang grounding ito. Ayan, again, sa may gusto pong bumili, pumunta lang po kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Ang link po nasa comment section. Maraming salamat. Ingat po kayong God bless. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10mm size na beads. Ang rest size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse Energy. Ang year 2026, Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis, init ng ulo, ayan, impulsive decisions, at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka-recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang protection pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions.
na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive fire horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away, at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang fire horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka nang mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo. And tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa fire horse year 2026 fire horse energy. So bakit white jade ang number 1 recommended na stone sa year 2026? Ang fire horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive at emotionally intense ang dala ng energy ng fire horse. So ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang fire horse ay apoy, ang white jade ang kung kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa white jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa white jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So, kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bonnie Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo, at Sagittarius. So, mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa white jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold clasp or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.